Hi guys! Our lesson for today is about grade 4 math, quarter 3, module 1, lesson 2, describing and illustrating different angles. Sa lesson na to, pag-aaralan natin kung paano tayo mag-describe at mag-illustrate ng iba't ibang uri ng angles. Okay, alam nyo ba na sa grade 7 math, quarter 3, module 1, ang kanilang lesson is about angle din. So, kapag pag-aralan nyo siya sa elementary at naintindihan nyo siyang mabuti, mas madali na lang sa inyo kapag nasa grade 7 na kayo. Kasi ang mga lessons sa math is paulit-ulit lang talaga siya. Ano ba yung angle? Angle is formed when two rays meet at the common point called vertex. Okay, so si angle daw, maka-form tayo ng angle kapag meron tayong dalawang rays at nag-meet sila at a common point. At ang common point na yon is tinatawag nating vertex. Okay, so example. Si angle daw is made up of two rays. Okay, so ano yung rays? Ang rays is ito yung line na meron siyang endpoint. Okay, so endpoint niya ang isang point. And then dito naman sa kabila is itong arrowhead. So ito yung tinatawag nating ray. Itong may arrowhead, pwede natin siyang i-extend. Pero itong may endpoint, hanggang dito na lang ang kanyang length. So, ibig sabihin, kapag pinagsama natin ang dalawang rays, makakagawa tayo ng angle. Okay? So, kung pinagsama natin itong dalawang rays natin, makakagawa tayo ng angle. For example, ipagdugtungin natin itong ating dalawang rays. Okay? So, kung ito yung endpoint nila, ang tawag natin sa endpoint na ito is vertex. Okay, ayaw na talaga ng aking whiteboard marker. And then, meron tayong dalawang ray. So, kapag pinagsama natin ang dalawang ray at a common endpoint, ano ang nagawa natin? Angle. So, ito yung tinatawag nating angle. Kung mapapansin nyo, ang clock natin is meron siyang dalawang kamay. So, merong short hand at merong mahaba na hand. So, ang dalawang ray na yon, yun ang tinatawag nating ray. Ang dalawang ray na yon, kapag nagsama sila is tinatawag natin yung angle. Okay? So, meron tayong angle dito. Itong angle natin, ang kanyang opening dito is meron siyang sukat. Okay? So, merong sukat dito. And ang sukat natin dito is ginagamitan natin siya ng degree. Okay, so ano yung degree? Okay, so ito yung degree. Degree, ganito ang kanyang pagkasulat. So para siyang 0 sa taas ng number. Is used in measuring angles. Okay, so ito yung ginagamit natin sa pag-measure ng angle. Mapapansin nyo sa mga protractor, yun ang ginagamit natin sa pag-measure ng degree. Okay, so for example, kung itong ating ray or angle natin dito, ang kanyang sukat is 60 degree. Okay? So, ito yung tinatawag nating degree. 60 degree. Ito yung sukat ng opening ng ating angle. Again, ang angle natin is mabubuo siya kapag meron tayong dalawang pinagsama na ray. So, mabubuo natin ang angle. At ang common point nila is tinatawag natin itong vertex. Okay? So, ito yung vertex niya at ito yung sides niya. So, makakabuo tayo ng angle kapag meron tayong dalawang ray. Dahil alam na natin kung paano makagawa ng angle, pag-aaralan naman natin kung ano ba ang kinds of angles. Okay? So, meron tayong tatlong klase ng angles. First, acute angle. Ano yung acute angle? Is an angle whose measure is greater than 0 degree but less than 90 degree. It is smaller than a right angle. Okay? So, si acute angle daw is ang kanyang measure, mas mataas siya sa 0 degree, pero mas mababa din sa 90 degree. So, ibig sabihin, ang kanyang measure is from 1 degree to 89 degree. Ayaw na talaga. So, again, ang acute angle, ang kanyang measure is greater than 0 degree. So, ibig sabihin, 1 degree and then less than 90 degree. Mas maliit kaysa 90 degree. So, hanggang 89 degree, ang tawag natin doon is acute angle. Okay, so meron tayong example dito. Ito yung mga angle natin. Ito yung example ng acute angle natin. For example, ito is 38 degree. Ito is 20 degree. And ito is 80
degree. Okay, so ito yung example ng acute angle. So from 1 degree to 89 degree, tinatawag natin yung acute angle. Pero hindi rin siya aabot sa 90 kasi ang 90 is ibang angle naman yon. Next kind of angle is right angle. Is an angle whose measure is exactly 90 degree. Okay, so ang 90 degree pala na angle is tinatawag nating right angle. It forms square corners. Okay, so makakabuo siya ng square corners. For example, so 90 degree is right angle. Okay, so ganito ang mukha ng ating right angle. So para siyang letter L. Then makakagawa tayo ng bangko dito sa kanyang angle. Okay? Makakagawa tayo ng square. So, ito yung tinatawag nating 90 degree. Ano pa yung example ng 90 degree? Okay? Ang iyong orasan, kapag ang iyong shorthand, okay? So, hayaan nyo na hindi siya circle. So, 12 dito, 6, 3, and 9. Okay? So, kapag ang iyong kamay is nandito sa 12 and then nandito sa 9. Ang tawag natin dito is right angle kasi naka-form siya ng letter L. Okay? So kapag maka-form ka ng perfect letter L, tinatawag natin yung 90 degree or right angle. Okay? So meron pa kapag 3 naman, 3. So kapag ang iyong oras is 12:15, right angle din yan siya. Or kapag ang iyong oras is 6:15, so right angle din yan siya. Or 6:45, right angle. Or 9, okay, 9:00, 9 a.m. or 9 p.m. So that is right angle. Kasi makakagawa ka ng square dito sa corner, okay? So ito yung tinatawag nating right angle, 90 degree. So yung perfect L mo, yun ang tinatawag nating 90 degree. Pangatlong klase ng angle, so that is obtuse angle, is an angle whose measurement is greater than 90 degree but less than 180 degree. Okay, so si obtuse daw is mas malaki yung opening niya kaysa kay right angle kasi si right angle is 90 lang. So si obtuse naman from 91 to 179 degree. Tinatawag natin yung obtuse angle. Okay, so kung si 90 degree is ganito, so ibig sabihin pala kasi lampas si obtuse kay right angle. Okay, so dahil lampas siya kay right angle kasi 91, so ibig sabihin si obtuse pala is ganyan. So hindi na siya perfect L or ganyan. Okay, so pagpalagay natin ang sukat ng ating angle is 120 degree hanggang 179. Okay, so hanggang 179 lang siya kasi ang 180 is straight line na yun siya. Ang 180 degree is straight line na yun. So, ang 179 degree is an example of obtuse angle. So, from 91, galing sa 91 degree hanggang 179 degree, tinatawag natin yung obtuse angle. O, another example ng obtuse angle. So, ganyan. Okay? Ganyan. So, obtuse angle yan siya. Basta lampas siya sa 90 degree. Kapag hindi siya letter L, obtuse angle yan siya. Okay, so I think naintindihan na natin kung paano natin i-describe at i-illustrate ang tatlong angles natin. Ano yung tatlong angles natin? Acute angle. Ano yung size ng acute angle? So that is from 1 degree to 89 degree. And then ang right angle is from 90 degree lang ang kanyang sukat. And then si obtuse angle naman is from 91 to 179. Okay, so yun ang sukat nila. So ngayon is i-draw natin si acute angle. Ano yung si acute angle? Mas maliit kaysa kay 90 degree. So ibig sabihin, ang ating acute angle basta maliit siya compare kay 90 degree. Okay? So, ganito. Pagpalagay natin na this is 58 degree. Okay, so right angle naman. Si right angle is makakagawa tayo ng square sa kanyang corner. Okay? So, this is 90 degree.
And the last one is obtuse angle. So si obtuse angle is mas malaki ang kanyang opening kaysa kay 90 or kay right angle. So ibig sabihin, ganito ang kanyang, ay nako, obtuse angle is mas malaki ng opening kaysa kay right angle. So, ipagpalagay natin na this is 110 degree. Okay? So, ito yung kaibahan nilang tatlo. Okay, so meron tayong example dito sa baba. Marami tayong mga angles. So, magbibigay tayo ng dalawang right angle, 5 acute angle, at 2 obtuse angle. Okay, so uunahin natin si right angle. Saan ba yung right angle natin dito? Or perfect letter L siya. Or makagawa tayo ng 90 degrees sa kanyang corner. Okay, so titingnan natin. So, gawa tayo ng letter L. So, ibig sabihin, ito siya, si WAY. So, isulat natin, si angle WAY is a right angle. Okay? So, si WAY. Ito yung vertex nilang lahat ha. Si A ang kanilang vertex. And then, iba't ibang ray na sila. Okay? So, next is, ang pangalawang right angle natin is angle, saan pa? Okay? So, kung mag-start tayo dito, letter L. Baliktad na L. Okay? So, YAV. So, si YAV is a right angle. Okay? So, YAV. And then next is 5 acute angle. Ano ulit yung acute angle? Mas maliit kay 90 degrees. So, ibig sabihin 5. Okay? So, kung mag-start tayo dito, ito mas maliit kay 90 degree. So, ibig sabihin, si angle WAX. So, si angle WAX is an acute angle. Next, dito naman tayo mag-start sa pangalawang angle, okay? So, dito, si angle XAY is an acute angle. WXAY. XAY. Next, dito naman tayo mag-start. YAZ. YAZ. Next, dito naman sa Z. ZAV. Okay? ZAV. And then lastly, VAU. Angle VAU. Okay? So, ganito ang sign ha. Kapag nagsulat kayo ng sagot na angle, lalagyan nyo siya ng parang angle. Okay? So, meron na tayong 5 acute angle. Punta naman tayo sa 2 obtuse angle. Ano ulit yung obtuse angle natin? Mas malaki ang kanyang opening kay right angle. From 91 to 179. So, saan ba dito? Kung dito ang ating right angle, ibig sabihin mas malaki sa kanya. So, dito tayo kay Z. Okay? So, WAZ. So, si angle WAZ is an obtuse angle. Next, saan pa yung isang right angle natin? Si YAV. Si YAV. So, right angle siya. And since si obtuse angle is mas malaki yung opening, so ibig sabihin dito tayo kay U. Okay, so kay U tayo. So, angle YAU is an obtuse angle. Okay, kasi mas malaki ang kanyang opening kaysa kay 90 degree. That's all for today's video, guys. Sana naintindihan nyo ang ating lesson about different angles. See you on our next lesson. Bye, guys!